Ay nako, nandito na tayo sa pabalik ng Balintawak. Actually, napakasarap ng negosyo eh. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero ang mahirap yung may asawa ka pero parang kumikilos ka ng isa sa buhay. Wala kang makatulog sa negosyo. Ginagawa mo, hindi naman interesado yung partner mo. So ayun na, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog, no? Kung nagtatanong kung kumusta yung physical store natin, sinara ko na last year yung physical store. Hindi na ganun kaganda kita sa mga physical store ngayon. Focus na lang tayo sa online. Galing tayo ng Pulilan para mamili ng pyesa. Kasi last vlog ko yata, pandemic pa eh. So kung nagtatanong kung kumusta naman yung naging experience ko sa 9 years ng physical store, okay naman. Pero masasabi ko mas maganda ang kita ngayon na nag-switch ako sa online. Wala ka ganong pinoproblema sa tao, sa pagbabayad ng pwesto. Mas hands-on ka sa negosyo, mas maganda income. Actually, sa 9 years ka nag-physical store, halos hindi man lang ako makapili ng sasakyan eh. Paano, laki ng buka. Ang laki ng buka, 18,000 monthly. Papasahod ka pa ng tao, bayad ka ng BIR, bayad ka ng years permit. Unlike ngayon na online, masawak mo yung oras mo. Ngayon, mag-aalas 12 na. May half day ako para pumikap ng mga pyesa sa supplier. Pero sa totoo lang, pag-online, hindi naman din ganun kadali compare ng mga naunang nag-online. Mas mahirap na yan kasi malaki nakakaltas ng platform. Halos si Shopee, nasa 30% na ang kinakaltas. 30 to 33%. So kung magbebenta ka lang ngayon na halimbawa yung 5 piso, ibebenta mo ng 15 pesos, hindi ka kikita. Kahit mag-margin ka ng 200%, kailangan ang markup mo talagang yung tumitriple para magkaroon ka ng maganda-gandang profit. Pero kung ang margin mo, ibebenta mo lang ng kalahati yung item, halos magpapagod ka lang. So, ang algorithm kasi ni Shopee ngayon, iba na labanan eh. Kailangan medyo marunong kang mag-market. Marunong ka sa marketing, marunong ka sa advertising. Para mag-survive ka sa online. Marami ng mga negosyo ang nagsara ngayon 2025 tsaka 2026 dahil hindi nila kayang mag-adapt sa bagong algorithm ng mga online platforms. Napakatungal doon sa mga hindi marunong. Pero doon sa mga nasa puso talaga nila yung pagninegosyo, hindi naman ganun kahirap. Actually, napakasaya. Ako, sa totoo lang, ito yung pinaka-peak yata ng negosyo ko na na-enjoy ko na part yung nasa online ko kasi maluwag ang oras. Anyway, busy ka pa rin pero mas maluwag ang oras kaysa yung may binabantayan ka na physical store. Halos nasa 2 to 3 years pa lang yata ako nag-online pero masasabi ko medyo mas maluwag sa pera compare nung nag-physical store ka. Ayan, nakakapag-travel ka, kumuha nito. Ito na yung pinaka-pahinga ko eh. Makapag-travel ka, pick up sa supplier. Eh, dati, biruin mo, nung physical store, eh, pick up ko sa supplier, motor-motor lang, napakahirap. Ngayon, kahit pa paano, nakabili tayo ng bulok na sasakyan. At least, eh, naka-aircon. Hindi tayo naaalikapuan, hindi tayo nauulanan. Kaya, katas ng parcel. Hindi nga ng mga online seller. Yun lang. Kataon lang eh ang operation ng
negosyo ko talagang ako lang. Wala akong makatulong. Yung mga anak ko, tinuruan ko na lahat magnegosyo. Kaya may sarili na rin silang pinagkakakitaan nila. Kaya lang, lahat ng pyesa sa akin din ang gagaling, kaya hindi ako pwedeng magpabaya sa inventory. Ang warehousing sa akin, kumbaga ako lahat ang mag-i-stock ng paninda. Tapos kukuha sila, babalik na lang yung puhunan sa akin para masustain din nila yung mga customer nila sa online. Okay din. Sa buhay naman ganyan eh. Hindi naman nakukuha ang lahat ng bagay sa swerte lang. Ang mahalaga sa buhay siguro yung masaya tayo dun sa pinili natin. Kahit minsan kalungkot kasi may mga tao na hindi tayo pipiliin na tayo yung makasama sa biyahe ng buhay nila. Kaya para sa akin may mga tao talaga na hindi kasasamahan eh. Nandyan lang pero hindi ka naman piniling samahan sa biyahe ng buhay mo. Guys, pag nagkaroon ako ng oras, gagawa ko ng isa pang vlog na para sa mga gusto sububok at gusto pasukin yung ganitong negosyo. Motorcycle, piling buhay na natin yan eh. Yan ang passion talaga natin, motor at sasakyan, kasi masarap mag-travel. Sana next time na magta-travel ako yung meron ka lang kasama, yung literal na kasama sa biyahe.